lulutuin for today. Good morning guys. Kumusta kayo? And happy Wednesday sa ating lahat. Alam niyo ba guys, ngayon lang ako nakapag-start ng aking intro sa inyo. Kasi alam niyo, 2 times na akong lumabas dahil nagka-problema po ako. Ang problema ko po, yung mobile ko ay manananggal na siya. Naging manananggal dahil ito yung mobile ni Johan. Sandali. Na hindi na niya ginagamit, na pinaayos namin, na nag-spend kami ng 8,000 Nepali rupees. Ngayon, hindi pa siya nakaabot ng taon or whatsoever. Yung problema nito is battery. Google ito. So, ito yung ginagamit ko. Galing ito sa Amerika, guys. Ito ay binigay kay Johan ng kanyang tito. So, nagka-problema. Kaya yung battery nito, sabi niyo, Mama, look, lumalaki na daw yung battery. Sabi ko, baka pumutok yan, anak. Ngayong kalahati nito, guys, hindi siya gumagana. So, kaya sa mga nakakausap ko, nagvo-voice message na lang ako at in-explain ko naman sa kanila. So, ayun na nga, guys. Kumusta ang inyong mga araw dyan? Hindi pa ako nagsisimula dito. At ngayon may pangyayari na hindi inaasahan, pero bago yan, ito yung aking lulutuin for today. Ito pa pala okra at saka sayote. May nangyari kaninang umaga sa hindi inaasahan. Nung pagising namin si Johan, wala na siya tigil ubo. Siguro allergy yun. Kasi nung last, yun ang ano ni Doc sa ubo niya, may allergy ba. So kahapon, okay naman siya. And si Johan, basta okay yan siya. Walang problema yan. Wala kang maririnig dyan. So, pagising namin kaninang umaga, ubo siya ng ubo. Maaga ako nagising. Kasi nga, yung aking idol, guys, na alam nyo na, I'm just a dreamer. I dream a life away. Oh yeah, namatay na siya, guys. Siguro alam na niya talaga yun. Kaya 'di ba may last na ano siya, yung final goodbyes niya. Magpa-fried chicken boneless. Hinugasan ko na ito at imamarinate natin. Kumusta ang mga araw ninyo? Ako naman, sige lang, fight for the life. You know, kailangan nating lumaban sa buhay natin sa araw-araw. Pray lang tayo lagi. Si Deepak, ayun, walking in the jungle. Nepali style ang niluto ko kagabi na atay, tsaka magluto lang ako ng dal. Okay guys, sandali muna. Guys, ayan, kanina umulan, ngayon ganito na siya. Bigla na namang tumaas ang araw ulit. Tingnan niyo, pero may makulimlim pa. Oo. Yan. Dito tayo sa rooftop, guys. Ay, hala, nagbaha ang rooftop namin. Hala, yung drainage. Sandali muna, guys. Anuhin ko muna yung drainage kasi nga, ang reason, sinarayan ni Deepak dyan. Kasi nga, mayroon kaming pipe dyan papunta doon sa septic tank namin. So, pinatakpan yun ni Deepak yung takip, So, kaya sabi ni Deepak, doon dapat yan dadaloy. Ngayon, nag-block doon. Sandali muna, guys. Ayusin muna natin. Sandali, maghanap muna ako dito. Alam niyo ba, guys, habang magde-drain ako, may kukwento ako sa inyo. Naalala niyo, guys, nakikita niyo ako, nung pumunta tayo dun sa bahay ng tiyahin ni Deepak. Alam nyo guys, bakit kaya may mga taong ganyan na dapat magdasal na lang. Pero ang iniisip ba guys, pera. Patong ako dito. Ang iniisip ba guys, pera. Wala na siyang mukhang bibig kung hindi pera. Tapos, alam nyo ba guys, nung time na nagbisita kami, pareho din pala kami ni auntie na feel na imbis sana ba na ma-appreciate niya na nagbisita kami. Pero ang kanyang mga kinuwento ay puro problema nila sa pamilya. Asawa yan siya ng kuya ni ni biyanan ko na lalaki. Tapos magkaharap lang sila ng anak niya na lalaki, 'di ba? Yung anak niya na lalaki
kakamatay lang ng asawa. Kahit patay na yung kanyang buhari, guys. Hala, hindi niya pa rin tinitigilan kasi nga magulo yan sila eh. Hindi yan sila nag-uusap. So, medyo syempre nakakaintindi din ako. And after nun, kinuwento din sa akin ni auntie kasi nga, syempre may naintindihan din po ako. Eh, nakaramdam din ako doon na parang ang toxic naman kausap nito. Yung ganun ba? Kasi wala ka marinig, puro pera eh. At after nyan, nagkwento din yung anak niya na lalaki sa akin, harap-harapan ha. Pero kasi hindi man siya nakakaintindi ng ng salitang English. Ngayon, ang nangyari, medyo malalim din guys. Ngayon guys, ang nangyari, alam nyo ba, ang sabi sa akin ng anak niya na lalaki, Ate Mila, alam mo ba wala na yan iniisip kung hindi pera? Hindi pa nga niya alam at hindi namin sa kanya sinasabi yung kanyang totoong sakit. Dahil pag sinabi namin yan sa kanya, baka hindi na yan siya makatulog. Kasi oras-oras ang iniisip niyan, pera, pera, pera. Ganito. Sabi ko nga naintindihan ko, pero patawarin mo na lang, sabi ko, yung nanay mo. Sabi niya, pinatawad ko na yan sila. Sana intindihin niya rin ako, kasi kakamatay lang din ng asawa ko. Bakit hanggang ngayon hindi niya tinatantanan yung asawa ko? Hindi niya ba inaiisip yung feelings ko? Masakit hanggang ngayon para sa akin na wala yung asawa ko. Tapos, patay na nga. Ay, alam, may mga higad, patay na nga. Pero yung dalawang higad, guys, ay swimming sila. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, ambot, ang ganda ang sarap ng swimming ng dalawa na higad. Para na naman ako nangati kasi nga may mga higad-higad dito, guys, no? Hanggang ngayon, kahit doon sa munta ko, nasira tuloy ang kwento ko sa inyo. So, ayun, ang init. So, po tayo dito guys. So, ayun, sabi ng pinsan ni Dipak sa akin, Ate Mila, wala na siya iniisip. Oras-oras, pera-pera yung sa bunganga niya. Sabi nung pinsan ni Dipak sa akin. Tapos, sabi niya, di ba kilala mo ang pangalawang, ang kapatid ko na isang lalaki? Kasi tatlo yan sila guys eh. Basta magulo kasi sila guys. Hindi ko na i-elaborate sa inyo kasi alam niyo yun. Baka lahat may kwento ko ba. Siyempre ganun talaga, no? Sa pamilya hindi yan perfect. Meron talaga yan. Pero yung i-share ko lang ba sa inyo yung experience namin na pagbisita doon na para kaming nagsisi ni auntie. Sabi nga ni auntie, tama si uncle mo. Sabi niya, sinabihan nga ako ni uncle mo na huwag ka na magbisita doon. Kasi ganun yun guys. Sa kada pamilya, okay na yung may parang representative. Katulad niya sa pamilya namin. Kami dito, may nugasan ko ng pa ako. Nagpahid lang ako. Guys, may pumunta lang ba? Basta mayroon lang nagpakita. So, ayun, sabi ng uncle, okay na yun kasi nagbisita na ako. Huwag ka nang pumunta doon. Kasi nga parang meron din kaming pagsisisi ni auntie no, na nagbisita kami doon. Kasi nga, hindi namin gusto guys. Yung niya, yung ugali. Although may nagsabi na sa amin noon. Sa akin, isa sa mga dalaga, na pag nakilala mo yan siya Ate Mila, mayroong yung lens ko talaga natalsikan lang. Pag nakilala mo yan siya Ate Mila, ay, hindi yan siya mabait. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, mabait siya sa akin, hindi ko lang alam sa ibang relatives, pero totoo pala guys. Nung narinig ko na yun. Kasi, alam nyo ba, wala na siyang mukhang bibig. Mukhang bibig niya. Kahit ako nagsumbong ako sa binan ko na babae. Kasi syempre mas kilala nila yan. Yun, doon din ako nasaktan nung sinabi ng anak niya na lalaki na, Ate Mila, wala na nga yung asawa ko. Hanggang ngayon, hindi ba niya naisip na nag-ano pa rin ako, nagluluksa pa rin ako. Naisip niya ba yung pakiramdam ko? Bakit ang iniisip niya lang is pera? Tapos parang hindi ko siya naramdaman bilang nanay na mahal niya ako. At lagi niya na lang iniisip yung kapatid kong babae at gusto niya ibigay lahat doon sa kapatid kong babae. Kasi nagkagulo yan sila guys. Kasi nga parang inawayan nila yung asawa niya ng anak niya. So, ayun.
Tapos, habang ang nakaupo lang ako doon, naramdaman ko yung mga debate nila kasi yung anak niya, parang, ano na naman yan? Ano na naman ang mga pinagsasabi mo? Yung ganun. Eh, at least yung anak niya, edukado ba guys? So, parang, umaga nagpatawad na yung anak niya na lalaki despite sa mga nangyari. Pero, binabalik-balik ba guys yung mga sinasabi kahit wala na yung, kahit patay na yung asawa ng anak niya, binabalik-balik niya pa rin. Tapos, hindi na nga siya nakapagpigil, yung anak na lalaki sa akin, siya nagsabi harap-harapan sa English. Sabi pa niya sa akin, no? Alam mo, hindi pa niya to alam, Ate Mila, toong sakit. At hindi namin to sinasabi sa kanya kasi baka kung ano-ano ang iisipin niya. Tapos, according doon sa kay Tiyahin, sa kasama ko, sinabi niya sa akin, ang sinasabi niya, pag ang gusto ko lang sa ngayon ay maibenta na yung lupa nila doon daw sa village at ibigay daw yung pera sa kanya kalahati. Pag hindi daw binigay sa kanya, pagsasalitaan daw niya yung anak niya na lalaki o yung dalawa niyang anak o tatlo niyang anak na mga masasama na salita. Ngayon guys, alam mo ba, naisip ko, bakit kaya sabi ko sa kay auntie, bakit parang hindi ko siya narinig na sana magsabi siya na sana bigyan ako ng mahal na Panginoon na sana mag-okay na ako para tumagal pa ako, para maano ko pa yung mga apo ko, makasama ko pa mga apo ko. Tapos ang kanyang ginawa is sinisisi niya yung mga buhari niya, yung ganito, ganyan, ganyan. Tapos, basta guys, kasi magkaano yan sila ng dalawa eh. Yung anak niyang babae tsaka siya, magkakampi. Kaya kaaway nila yung anak niyang lalaki, tapos yung asawa yung namatay. Ayun. So, nung namatay nga, grabe yung gulo nila niyan. Kaya, ayun, yun lang. Parang, wala lang guys, na-share ko sa inyo kasi parang sabi ko, bakit kaya may mga taong ganun na, imbis na sabi ko nga ka auntie, bakit auntie parang wala siyang Panginoon sa puso niya? Sabi niya, auntie, wala yung Panginoon sa puso niya kasi pera lang ang iniisip niya. Sabi ko, hindi ba niya naisip na yung mga anak niya, katulad sa anak niyang lalaki, manghihiram ng pera? Dahil nga para lang may igastos para sa kanya. Kasi may pera yun, pero hindi siya guys nagpapalata. Kasi syempre, ano yun eh, kumbaga para sa kanya, pera yun ng asawa niya. Parang nakuha ba nung asawa niya nung namatay? At sinisave niya yun para sa anak niya at lalo siya, tumigil siya ngayon sa pagtatrabaho. Parang naging, ano siya guys, full-time dad and mom sa dalawa niyang anak na lalaki. So, ayun, at magtatrabaho din naman daw siya, pero hindi muna sa ngayon. Pero, kaya nga siya nanghihiram, especially sa kanila, ni biyanan ko ng babae, nanghihiram siya guys, ng 100. Pero para sa kanya, wala daw yun. Kumbaga, nothing, ang ganyan. Dahil nga, ayaw niya ipakita doon sa kapatid niyang babae na may pera siya, kasi, alam mo na, dahil wais din yung kapatid ng babae. Ewan ko ba, kasi, alam niyo yun guys, parang ang hirap. Kasi magulang niyo yun, pero nagbibilangan kayo. Gawa nga na hindi nga maganda yung relasyon nila. Kaya nga parang sabi ko, noon narinig ko lang na hindi yan siya mabait na matanda or tiyahin. Makikilala mo rin yan, Ate Mila. Sabi niya, akala mo lang yan mabait. Pero ang dila niyan is very sharp, sabi sa akin ng isang kanchi. At naniniwala na ako nung pumunta ako doon. Alam niyo ba guys, sabi ko pa ka auntie, hingal na siya guys. Tapos from time to time, umiiyak siya. Pero pera pa rin guys ang bunganga. As in, pera pa rin ang bunganga guys. Kaya nung pagdating ni Deepak, kinwento ko talaga kay Deepak agad guys ba. Alam niyo yung asawa ko guys, kahit yung kwento na yan, ng pamilya na yan, hindi ko yan narinig sa kanya. At yung pinaka-main na problema sa kanila ni biyanan ko na lalaki na magkakapatid, na agawan din ng lupa, kinuha lahat ng kuya daw. Yun ang kwento na kinuwento sa akin ng kuya ko. Kasi nga na-mention ng kuya ko, ng kuya ni Deepak. Pero si Deepak guys, wala kayo talaga yan marinig kay Deepak guys. Wala kayo talaga dyan maririnig. Makikinig lang yan sa akin. Kaya nung time na dumating siya, kasi sila sa Chitwan, tapos sa next day bumalik naman sila, umaga pa siya nakarating, mga 7. Kasi nga, nag-travel sila by road, may sasakyan naman sila ni San Jedi. So, ayun. At kinuwento ko agad sa kanya. Pero nung gabi na yun, after namin magbisita, tumawag sa akin si biyanan na babae, nag-uusap kami. Alam nyo guys, grabe no?
Pag maritisan, talaga nagkakaintindihan kami ni Bina na babae. Minsan naisip ko yung pag-uusap namin ni Ama, English, tsaka Nepali si Ama. Nag-adjust sa akin sa English, nag-adjust din ako sa kanya Nepali. Ay, tawa ko talaga. Basta yun, tama din ang yung mga sinabi ko at agree si Binan at yung mga sinabi niya sa akin. So kaya, ayun guys, sabi niya, ganyan na yan Mila, ang ugali na noon pa. Ay, sa totoo lang. Kaya sabi ko, wala, nagkaganyan siguro yung kuya ni Buwa na inangkin niya na lang lahat, sabi ko. Dahil siguro sa kanya din, yung ganun ba. Ewan ko lang. Kaya sabi ko nga ante, ano nangati na naman, no? Tingnan yung bigas-bigas ko dyan, nag-dry na siya guys. Kasi tinigil ko yung, ano ba yun? Mama 3 yung binili kong face wash na for acne and pimples. Ewan ko bakit yun ang nakuha ko. Dapat hindi yun kasi wala man ako mga acne. Tapos yung ginagamit ko. Tapos yung ibang klaseng Himalayan. O yun, na cream. Kaya tinigil ko na rin guys kasi parang dumadami. Kaya ang ginagamit ko ngayon, wala lang malamig na tubig. Tapos tinigil ko muna dahil nga sa init din. Tapos wala akong may nilalagay ngayon na cream or moisturizer dahil Cetaphil lang po ang nilalagay ko talaga sa mukha ko. Kaso lang, hindi pa ako doon nakapunta sa bilihan. So sa Sabado pupunta kami doon. Dahil nga kailangan puntahan mo talaga yun, yung dayuin mo talaga ba. Kaya ayun, kasi pag online mahal guys. So at least doon makaka-discount ako. And ayun, tinigil ko kaya nawala siya guys. Pero ito medyo makati. Kaya pag ayun, tapos paggabi, yogurt and with lemon ang nilalagay ko sa mukha ko. Nakakainis. So, ayun lang guys, no, napaisip ako na bakit ba may mga taong ganun na pera ang iniisip instead na sana gumaling ako, sana bigyan pa ako ni Lord na, no, sana this time yung ganun. Pero instead, wala guys, pera talaga ang bunganga guys, na turn off talaga ako. Sa totoo lang. So ayun, yun lang ang ma-share ko sa inyo na disaster ang aking Queen of the Night guys. Kaya kagabi, parang gusto kong pagalitan si Deepak pero hindi ko man alam sino bang nakasagi dito. Oh. Alam nyo guys, nung nakita ko ito, binalik pa. Tinungtong pa nila dito, oh, ganito. Ayan. Ayan guys, itinungtong pa dyan. Tapos, tingnan nyo to guys, nalaglag siya, oh. Ayan, oh, dito yan siya nakakabit. Ewan ko bakit nalaglag, sabi ko kay Deepak. Ano natin to? Lucky 7 natin ito. Bakit nagkawatak-watak na ito? Hindi na tuloy Lucky 7. Oh, sabi ko, sino bang nito at pinatong pa dito? Ginanon pa talaga. Oh. So, parang nalungkot ako. Sabi ko kay Deepak, Lucky 7 natin ito. Bakit nyo naman inano ito? At alam nyo ba? Pinagdudahan ko si Deepak. Bakit kaya gano'n ano? Pag may mga mali, ikaw na naman ang gumawa nito. Itatlo lang naman kami dito. Minsan, pag lumalaki na yung butas ng ilong ko, tatawa na si Deepak, natatawa na lang siguro siya sa akin. Nakukitan yan siya sa akin guys pag malaki yung butas ng ilong ko. Hindi, joke lang. Wala lang, kasi siya lang naman kahapon yung kumuha ng mga damit na sinampay namin. Baka nabunggo yung basket dyan. Lucky 7, sabi ko kay Deepak, ngayon nag-lucky 5 na lang yan. Yun lang muna guys, ang aking kwento serye sa inyo. And nauhaw na ako. Mabuti umakyat tayo sa taas guys. Kasi kung hindi ko alam. Kasi nga kanina, biglang bagsak yung diba? Yung ulan. Grabe, ngayon tingnan nyo ganito na naman guys. Bagsak ulan, init, bagsak ulan, init. Ganito, kaya parang uso din talaga ang viral infection sa amin. Kahit yung pamangkin ko sa UAE, inuubo din at sinisipon. Ay, Manong Kyle, get well soon. At malapit na rin pala, mag-birthday yung aming bunso. Happy birthday sa bunso namin, kay Cecil. We love you, ta. And God bless you. And thank you sa, basta sa lahat-lahat. Ayun. Ay, maganda yung hangin. Maganda sa pakiramdam. Tignan na natin sa itaas. Nalaya ba guys itong pangalan ng halaman na to? O ganito talaga yung kulay nito guys. Or nalaya talaga siya. Pinapaasa na magkaiba yung mga kulay-kulay. Oh, mga succulents ko. Oh. Wala, dami-dami talaga nila guys. Oh. Ayan guys. So, tapusin ko na itong aking vlog. At napakadami ko ng chika-chika sa inyo.
At more chika to go. Minsan ganun, minsan nagmamarites tayo. Ayan, dry na. Okay na siya. Ayan, maganda yung ating kapaligiran. Ayan. So, ayun guys. I-end ko na yung vlog. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ay, teka lang, nahingal ako. Tsaka update ko na lang kayo sa next pagkasama ko si Inday Neneng kung bakit uuwi si Inday Neneng. Kasi magkikita kami. And mag-ingat kayong lahat. Guys, sa mga bago pa lang nag-follow sa akin, maraming salamat. And sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, thank you so much po. And sa mga lagi niyong pagbibigay ng likes and comments sa mga videos ko, maraming salamat. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman i-click niyo lang yung pulang button para ma-update po kayo pag may bago po akong upload. So ayun guys, at saka I hope na wala na pong bagyo sa atin. And sa mga talagang natamaan, I hope na yun guys, maging okay din ang sitwasyon ninyo and magdasal lang po tayo. So mag-ingat po kayong lahat. Ayun guys, and lagi po tayong mag-pray. So magandang gabi po muli sa inyong lahat and good night. Bye-bye!